hindi iniisip ni PBBM na maging vice-presidente si Sara. Dahil unang-una sa lahat, ang gusto ni PBBM na vice-presidente ay lalaki. Lalaki ang gusto ni PBBM na maging vice-presidente. Hindi niya gusto ang babae na maging vice-presidente. Real talk. Ipinagpilitan ni Sara Duterte ang kanyang sarili para maging vice-presidente ni PBBM. Yun naman pala, meron naman palang vested interest. Kasi nga, gusto pala nilang gawin yung 10 years na pamumuno, no? Yung GMA formula. Gusto pala nilang gawin yun, no? Na kapag presidente na si PBBM, nakita kasi ni Sara, mga kaibigan, no, nakita ni Sara na grabe yung response ng tao. Nung si PBBM, nag-file ng kanyang candidacy October, si Sara, nag-file ng candidacy mayor ng Davao. Kailan nag-file si Sara ng candidacy? November na, halos katapusan na ng filing. November siya nag-file. Hindi niya gustong mag-vice-presidente, mga kaibigan. Pero dahil nga sa kanyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas ng 10 taon, ayun, guys, nagbago ang kanyang isip. Kasi nakita niya, merong namumuong plano, no? Namumuong plano si Sara at saka si Amy na pabagsakin si PBBM. Pag si PBBM nanalo, ang gagawin nila, patatalsikin si Speaker Martin Romualdez kasi syempre yan naman ang ilalagay na speaker eh. Given na yan, no? Si Speaker Martin ang ilalagay dyan. So, ang plano nila, patalsikin si Speaker Martin, ilagay si GMA, pagkatapos gagawan si PBBM ng impeachment. At mismo sa bibig ni Sara Duterte, ang sabi ni Sara, nakaredy na ang kanilang impeachment. Sugar importation number 1, nakaredy na ang kanilang impeachment. Nandyan pa si Rodriguez, nakaredy na. Tingnan mo yan. Andali, hanapin natin yun, yung sinasabi ni Sara na nakaredy na ang impeachment, sugar importation number 1. Number 1, impeachment ni PBBM. Ito, yan. Walang balak ni VP Sara na paalisin si Pangulong Marcos. Siya dapat ang impeach. Alam mo ba? Matagal na palang balak ni VP Sara na paalisin si Pangulong Marcos. Tayo mo, lahat may articles of impeachment. So, kung pa sa sugar order number 1, naka-ready na siya, ma'am. Oo, mismong si VP Sara na ang umamin. May articles of impeachment na sila noon pa. Noong 2023, tinawagan pa daw niya ang mga congressmen para tanggalin si Speaker Martin at palitan ni Gloria Arroyo. Bakit? Para daw madaling ma-impeach si BBM at siya ang papalit. Ngayon sa wakas ay inamin na niyang matagal na nilang gustong ipa-impeach si PBBM. Session will resume. Our esteemed colleagues, the Honorable Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez, Diba? will address the body. Thank you. Please take your seats. Deputy Speakers, Majority and Minority Leaders, Sandali. my dear colleagues, Kasabay ba in to? this People's House, ladies and gentlemen. Siya Oo nga, dapat oo nga. ang impeach. O nga, Alam mo ba? Ito. Matagal na palang balak ni VP Sara na paalisin si Pangulong Marcos. karugtong pala yun, karugtong. Lahat may articles of impeachment. So, kung pa sa Begin with a heartfelt message to all of you. To those who prevailed, congratulations. The people have placed their trust in you once again. Carry that trust with honor, humility, and grace. Use your renewed mandate to fight even harder for their needs, for their hopes, and for the future where no Filipino is left behind. And to the rest of my colleagues, saludo po ako sa inyo. Your service in this chamber will not be forgotten. Hindi man kayo nabigyan muli ng malibagong termino, tandaan ninyo, you were a part of something bigger than any one election. You helped us pass laws, you shaped debate, you served your districts with passion and integrity. You gave your all
Yan. So, People ulitin natin. Siya dapat ang impeach. Alam mo ba, matagal na palang balak ni VP Sara na palisin si Pangulong Marcos. Tayo file. Dapat lahat ni articles of impeachment. Meron kami. Sugar order number 1. Meron kaming articles of impeachment. Simula pa sa Sugar Order number 1. Mismong si VP Sara na ang umamin. May articles of impeachment na sila noon pa. Noong 2023, Inamin na niya, no? Inaamin na niya. Meron na sila, nakaredy na ang kanilang articles of impeachment, no? Sugar importation number 1. Nandyan pa si Vic Rodriguez. DepEd Secretary pa siya. Maayos pa ang pakikitungo sa kanya ni PBBM. Siya rin, maayos pa ang pakikitungo niya, pero sinasaksak na pala niya patalikod si PBBM. Pangiti-ngiti pa siya kapag kaharap si PBBM. Pasabi-sabi pa siya sa mga speech na, mahal kita, Apo PBBM. Yung pala, sinasaksak na pala niya sa likod si PBBM. Nakita niyo yung pagkatraidor ni Sara? Grabe. Kung ito nagagawa niya, yung pagtatraidor niya, doon sa tao na sinasabi niyang mahal daw niya, how much more yung pagtatraidor na gagawin niya sa mamamayang Pilipino at sa Pilipinas. Ibang klase to, mga kaibigan. Ibang klase. Itong tao na to, itong vice-presidente na to. Traidor ito sa kanyang bayan. Kita nyo ha, sugar importation number 1 pa lang, naka-ready na ang articles of impeachment. Kasi ipapa-impeach nila si PBBM. Kaya nga galit na galit siya kay Speaker Martin Romualdez. Kasi si Speaker Martin Romualdez ay hindi matanggal-tanggal sa Kongreso. Ilang beses nila na binalakan yung mga kongresista, kinausap ni Gloria Macapagal Arroyo na sumama sa kanya, na ikukudita nila si Speaker, papalitan. At pagkatapos, kapag siya na ang nakaupo, ayan, itutuloy na nila yung articles of impeachment. Pero hindi magawa-gawa dahil ang mga kongresista ay tapat sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez dahil nakita nila na ngayon lang nagkaroon ng isang speaker na matino, na kaya na pamunuan ang Kongreso ng tapat at talagang gumagawa ng trabaho. O, diba? Yung mga DDS dito, hindi pa maniniwala yan kasi mga bugok Mga bugok yung mga DDS. Kahit nakikita na nila lahat ng mga katarantaduhan, lahat ng mga katiwalian, lahat ng mga kalokohan, kademonyuhan na ginagawa ng idol nila, baliwala pa rin sa kanila yan dahil gusto pa rin nila yung kanilang idolo. Kasi sila nga ay mga tanga, bobo. So kapag tanga ka, kapag bobo ka, nakafix na ang utak mo. Gusto nila si Sara kahit nakita nila yung napakaraming katiwalian na ginagawa, yung paggastos ng mga confidential funds na wala namang pinapakita ng mga totoong mga resibo. Kahit na nakita nila na tayo, taxpayers' money ang binabayad sa security ni Sara kapag siya'y namamasyal, nagliliwaliw sa iba-ibang bansa at sinisiraan ng ating gobyerno, ay stick pa rin sila kay Sara dahil sila ay mga bugok at mga tanga. Diba? Yun ang katotohanan, Yan ang katotohanan. So, mga kaibigan, kita nyo na, masakit ba ang katotohanan? Masakit ba? At least ako may resibo. Pag may sinabi ako, may video, may resibo. Kayo, magsasalita kayo ng paninira sa Pangulo kay Speaker Martin, wala kayong resibo. At least ako, may resibo. Kayo, wala. Diba? Sakim, Gani, Traidor, sama sila Duterte Black sa Senado. Mga sakim talaga sila, Jus Mekiyami. Mga sakim talaga yung mga yan, Yan. Correct ka, Mga sakim yung mga yan. Yan. So, kita nyo, tinawagan pa daw niya ang mga congressman para Ulitin tanggalin natin. si Speaker Martin at Impeachable offense no ilangang ibuhat kay PRD. That is a betrayal of public trust. Classic. Dili ni mo pwede kuhaon ang isa ka Pilipino dinhi sa sulod sa ato ang nason. Unya dadon nimo isakay nimo og airplane, dadon nimo sa lain nason ug ihatag nimo sa dayuhan niya. Mingon ka kulong na siya. Dili na siya pwede. Mali ka dyan. Tawag anak. Mali ka dyan. Kasi yan ay nasa batas, Extradition treaty
No? Meron tayong ano niyan, tayo ay may kasunduan sa Interpol at kung hindi man tayo ngayon kasama or member ng ICC, meron tayong obligasyon sa Interpol. At yung warrant of arrest ay idinaan sa Interpol. Kaya hindi mo pwedeng tanggihan ang request ng Interpol na i-extradite si Duterte. Mali ka dyan, mali ka. Huwag mong ititwist yung batas. Dahil ang batas ay batas at hindi dapat na itwist para lang sa inyong kapakanan. Diba? Mali yan. No? Maling-mali. Yan. So, yung impeachment. Impeachable offense. Tama. Impeachment, to. Siya dapat ang impeach. Saya ang ibuhat kay President Duterte. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo. Mamo saon pag naay mo file. Naman ni articles. Meron kaming articles of impeachment simula pa sa Sugar Order number 1. Naka-ready na siya, ma'am. Naka-ready na. Pero ma'am, grabe. Kita nyo, umamin siya. Meron silang articles of impeachment simula pa sa Sugar Importation number 1. 2022 yan, nandyan pa si Rodriguez. Nakita nyo ang kasamaan. Nakita nyo kung gaano kasama si Sara. Na matagal na niyang pinagbabalakan si PBBM na patalsikin sa pwesto. 2022 pa lang. Umpisa pa lang ng pamumuno ni PBBM. Kaya naman pala, nung mga panahon, no, 2022 pa lang, meron ng mga DDS na nagko-comment na, oy, yung ano nyo, yung magsaya kayo kasi ano nyo na yung oras nyo ngayon kasi yung Pangulo ninyo hanggang August na lang, iba naman hanggang July na lang. 2022 2020 hanggang August na lang kasi July 1 siya nag-umpisa, di ba? Na July 1 siya na pumunta sa Malacanang. At yung mga nagte-text sasabihin hanggang August na lang yan. Yung iba naman sasabihin hanggang ano na lang yan, hanggang November. Yung pala, meron naman pala silang plano na patalsikin si PBBM. Tingnan nyo, naka-ready na yung kanilang importation, sugar importation number 1 doon, naka-ready na yung kanilang articles of impeachment. Makita mo yan kung gaano ka-traidor si Sara Duterte. Super traidor si Sara Duterte. Grabe, di ba? Traidor talaga. Kaya mga kaibigan, eto, masasabi natin, ang taong traidor, lahat ng kanyang ginagawang kasamaan sa kanyang kapwa, babalik sa kanya. Tingnan mo pagpasok ni PBBM sa Malacanang, no? Inumpisahan na nila lahat ng klaseng destabilization Sabi nga, di ba ni Percy Lapid, maganda ka na, Bongbong Marcos. Kasi ikukudita ka nila. Di ba? May ginagawa na yan si Duterte. So, totoo nga talaga ang sinabi ni Percy Lapid. Kaya siguro siya ginanon, di ba? So, yung sinabi rin ni Percy Lapid na yung gobyerno ni PBBM ay napapalibutan na daw ng mga mafia. Kasi nga, nandyan yung mga Duterte. Nandyan pa yung kanilang mga alipores. Nandyan yung kanilang mga mafia. Kaya nga, kung meron mang pagkakamali si PBBM, ang pagkakamali ng Pangulo natin, hindi niya tinanggal lahat. Dapat ang ginawa ng Pangulo natin, nung umupo siya, tinanggal niya dapat lahat. Lahat, as in lahat. Kasi nandyan yung mga mafia ng Duterte administration. Nandyan yung mga corrupt. Nagkamali talaga si PBBM pagdating doon kasi masyado siyang mabait, hindi niya tinanggal yung mga tao. Dapat tinanggal niya from top to bottom. Lahat ng mga ahensya, tinanggal dapat. Yung mga, kahit yung mga empleyado, mga maliliit na mga empleyado, dapat tinanggal lahat. Diba? Kaya kita nyo, nagtuloy-tuloy yung pagnanakaw na ginawa sa DPWH, nagtuloy-tuloy. Kasi ang pinalitan lang ni PBBM ay yung secretary. Ay yung secretary naman ay hindi naman pala kumbaga mahina, no? Mahinang secretary, no? So, yun lang ang pagkakamali ng Pangulo natin. Hindi niya tinanggal lahat. Dapat tinanggal niya lahat from top to bottom. Kasi nandyan pa nga ang mga alipores ng mga Duterte.
Di ba? Yan. So, masakit ang katotohanan, mga DDS, di ba? Icarus 99. Oh, masakit talaga ang katotohanan. Kaya nakita mo, yung mga sinasabi nila, report this YouTube channel, guys. Report this YouTuber, guys. My God. Simula nung nagla-live ako dito, 2021 o 2022 ako simula na nagla-live. Nire-report nyo na ako Mass report nga Ginawa nyo sa akin Since 2022. Hanggang ngayon, natanggal nyo ba ako? Hindi. Kasi di ba sinasabi ko sa inyo, mga tanga, na mga bugok na DDS, hindi ka basta-basta matatanggal sa YouTube unless na meron kang content about yung pinapakita mo na, bawa, yung tungkol sa mga terrorism. Ayan, tanggal ka kaagad kahit walang mag-report sa'yo. Ano pa? Yung pag nagpakita ka ng, child exploitation, tanggal ka kaagad sa YouTube kahit walang mag-report sa'yo. Yun, mga bugok na didiship. Pero kapag ganito, commentary about politics, hindi ka matatanggal. Kasi sa YouTube, pinapangalagaan ng YouTube ang mga content creator at meron ditong freedom of expression. Kung mga bugok kayo na didishit na hindi nyo kayang salagin yung mga sinasabi ko dahil sobrang masakit para sa inyo, ay huwag kayong manood dito. Masakit, di ba? Masakit ang katotohanan. Dahil dito, fight fake news, expose the truth.